Una po sa lahat, gusto kong magpasalamat kay PBBM dahil ginaran po niya, ibinigay po niya yung request ni Atty. Leni Robredo ng mga rubber boats, mga bangka, para po makapag-rescue po sa Bicol, no? So, nagpapasalamat tayo dahil kahit po sila ay naging magkatunggali nung eleksyon ay nagtutulungan po sila. Pangalawa, gusto ko pong salungatin or labanan po yung pinagagagawa ngayon ng mga DDS, no? Bago ko po kasi ginawa itong video na ito, nakikinig po ako sa kanilang TikTok live at ang mga narinig ko po doon ay puro paninisi at pagbatikos po sa ating pamahalaan. At ang masakit po sa pandinig, no, mga kababayan, at hindi po katanggap-tanggap ay yung narinig ko sa kanila na nagtatawanan pa sila. Sinasabi nila na nakarma daw po ang mga taga Bicol dahil taga doon po sa Atty. Leni, no? So, ganun na po kalala ang mga DDS. Sa panahon po ng sakuna, nakuha pa nilang pagtawanan yung mga na salanta ng bagyo at nakuha pa po nilang manise lang ng manise. Wala po silang pinapakitang pagtulong na ginagawa nila. Pero ayan po, no, nakalive sila lahat at naninise, nagtatawa dahil nga po kalaban nila sa politika yung naapektuhan So sinisisi nila ang gobyerno kung ano-ano sinasabi nilang negatibo and sinasabi nila na nakarma daw po yung mga taga Bicol dahil taga doon daw po sa Atty. Leni Robredo. Ngayon, ang gusto kong sabihin mga kababayan, sa panahon ng sakuna, sana tigilan na natin yung mga ganyan. Dahil pare-pareho naman po natin hindi ito gusto. Hindi ito gusto ng gobyerno natin at lalong-lalong hindi natin ito gusto ng mga Pilipino. Sana nagpo-focus tayo sa pagtulong, sa pagkilos. Ang nakakasama po kasi ng loob. Habang sinisisi ng mga DDS na naka-live sa TikTok, si PBBM at habang kinukutsa nila sila Atty. Leni at saka yung mga nasalanta ng bagyo, hindi nila masisi or hindi sila makapagbatikos sa LGU, no, na namamahala sa Bicol. To make it clear, no, hindi po LGU leader si Atty. Leni, private citizen po siya. Hindi po siya namamahala sa Bicol, no, wala po siyang posisyon doon. Pero nandyan siya at nag-organize ng voluntarism at saka po ng relief and rescue operation. Pero ang sinisisi ng mga DDS na ito ay sa Atty. Leni as if siya yung namamahala doon, as if siya yung governor or mayor. Lilinawin ko po, hindi po siya mayor, hindi siya governor ng Bicol, mga kababayan. Pero itong mga DDS na ito, hindi nila masilip, hindi nila mabatikos ang LGU officials ng Bicol at ang binabatikos nila ay national government, si PBBM at sa Atty. Leni Robredo. Hindi ko rin po narinig sa kanila na pinaghanapan nila si VP Sara kung ano ba ang naitulong nito sa mga taga Bicol. No? So yun po yung nakakasama ng loob. So sana tapusin na po natin yung mga ganyang pag-uugali. Pag panahon ng eleksyon, kung gusto nyo po na magkakatunggali tayo, wala pong problema doon. Pero pagkatapos ng eleksyon, dapat po tayo nagtutulong-tulong at nagsasama-sama. Lalo-lalo na kapag may sakuna, dapat tayo nagbabayanihan. Doon po nakilala ang mga Pilipino, pagtutulungan. No? Bakit kayo nagkaganyan? Kayong mga DDS kayo. Noong nakarang administrasyon, noong panahon ng idol nyo, malalari naman ang bagyo at marami ring nasalanta. Pero anong ginagawa niya? Pinagtatanggol nyo. Kung tatanungin nyo ako, yung bagyong Rolly, grabe din po ang nasalanta nun. At talampasan din po sa bahay, sa mga bubong ang baha. Marami rin pong naapektuhan. At sana sa ganito, tanggalin muna natin yung politika. I-set aside po natin yung ating political colors at unahin po natin ang ating mga kababayang Pilipino na naapektuhan ng bagyo. Kagaya nito, ni Harry Roque, basahin nyo. Ayan, sinasabi pa niya na may gantong flood control. Sa totoo lang, ang bansa po natin ay palagi pong dinadaanan ng bagyo na talaga namang hindi mo na masisisi ang kahit sino dito dahil kalikasan na po talaga. Naniniwala naman ako na ginagawa po ng ating pamahalaan ang kanilang makakaya. Kung ito man ay pamahalaan ni PRRD, ni Pinoy, at saka ni PBBM, naniniwala ako na nag-e-effort din sila. Pero pag malakas talaga at talaga namang kalikasan po ang humusga, especially kung ito po ay sanhi o resulta ng climate change or global warming, talagang kahit gaano katindi po yung ating paghahanda, hindi po maiiwasan na meron po talagang maapektuhan. No? Pero ang pwede natin gawin, dahil hindi na natin kayang kontrolin yung talagang dulot ng sakuna, no? Ang kaya natin gawin is magtulungan, mag-volunteer, at mag-donate, no? Ibabahagi ko sa inyo ang resulta, ang kinalabasan ng volunteerism na inignite ng Angat Buhay at ng mga kakamping. Na imbis na manise, imbis na manilip ng mga pagkukulang, imbis na magtawa,
mangutya, nag-volunteer at tumulong. Kusang nagpaabot ng tulong, mga kababayan. Sa Angat Buhay, ito po yung nangyayari. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung video. Pagtutulungan. Yung donation, transparent na nire-report sa taong bayan. Mga kababayan, ayan po, papakita ko sa inyo sa mga larawan, ang resulta kapag ang mga Pilipino, imbes na manisi ng manisi, mangutya, pagtawanan ng mga nasalanta, ayan po, no, ang magiging resulta kung uunahin nating tumulong muna at makiisa, sumama na tulungan ng ating mga kababayan, yung nakikita nyo po ang nagiging resulta. At kung tayo pare-parehong ganyan ang mindset, na lahat tayo, pagkatapos ng eleksyon, magsama-sama na, magtulungan. Kapag may ganyang sakuna, imbis na manise, imbis na mambatikos, tumulong muna. Pwede naman mambatikos kung gusto nyo, pero sana tumulong muna tayo para tayo magkaroon ng karapatang bumatikos, mga kababayan. At yan po ang hindi ko nakikita sa mga DDS. Napaka-bias, napaka-double standard. Sinisisi ang gobyerno, si PBBM, pero hindi nila mapaghanapan si VP Sara. Pero ito, yan, pinapakita ko sa inyo, yan po ay gawa ng mga kakamping, ng Angat Buhay, nila Atty. Leni Robredo. Nagtutulungan, tumutulong muna, no? Bago kumuda, tumulong muna. Dahil mas importanteng inuuna ang pagtulong. Dahil yung po ang urgent na pangangailangan ng ating mga kababayan. Kagaya ngayon, may parating na naman pong bagyo, bagyong Leon. At sabi sa balita, maaaring bumalik si Christine. So, kung tayo po ay magpo-focus at mag-uubos ng energy sa paninise at pangutya at pagbatikos, imbes na tumulong, baka wala na pong matira sa atin kapag may dumating na naman pong bagyo. I-rebuild po muna ulit natin ang ating community at tulungan ng ating mga kababayang nag-back to zero dahil po sa nasalanta ng bagyo, ng baha ang kanilang mga naipundar. Bigyan po natin sila ng kakayahang bumangon muli. No? Huwag tayong mag-focus sa mga negatibong bagay sa panahon na may sakuna tayo. Mag-focus tayo sa positibo at pagtutulungan. Yung mga nakikita nyo po na ipinapakita ko sa inyo ngayon ay pagtutulungan within Kakampings at Angat Buhay team nila Atty. Leni Robredo. Kung tutuusin, dapat mga DDS ang kaagapay ngayon ni PBBM sa pagtulong at paglutas ng mga problema na dulot ng bagyo. Pero hindi, mga kakamping po ang nakikiisa sa pagtulong. Dahil, ang kailangan nga po natin, alam ng mga kakamping, na kapag tayo nagtulungan, kahit sino pa ang pangulo, kung sino pa man ang namumuno, pag tayo po nagtulungan, bansa po natin ang makikinabang. Sana po ganyan. Ulitin ko, kung gusto nyo na magkakaiba tayo during election, wala pong problema doon. Pero pagtapos ng election, at may namumuno na, irespeto, makipagtulungan, sumama, lalo-lalo na kapag panahon po ng sakuna. Yun lamang mga kababayan, sana po may takeaways kayo at may kahit paano may na-impart ako sa inyo na mabuting bagay sa video na ito. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.